Naghahanap ka ba ng mini driving light na pwede mong ikabit sa iyong four wheels? Pwede siya dito sa may bandang ilalim, sa may bandang grills. At ganito kaliwanag ang ilaw na ito kapag malayo. At pag nasa unahan ka naman, kahit gaano kakalayo ay hindi ito nakakasilaw dahil maganda ang cutoff ng ilaw na ito. Huwag ka na nga lang mag-high beam at talagang masisilaw ka dito dahil napakalakas ng ilaw na ito. Bago ko po i-road test yung ating ilaw, ipapakita ko lang muna sa inyo yung itsura ng ating ilaw kapag nakasakay ka na sa loob ng sasakyan. Ganyan po ang magiging itsura nito. Hindi po siya ganun kalawak, kagaya ng nakikita natin kapag nasa labas ka na. Pero, napakaliwanag po nito. At aangat yung ating mini driving light compared sa ating stock bulb. Dahil medyo malamlam yung ilaw natin, lalo na kapag gabi. Kaya pag isinabay mo sa ating stock bulb or sa ating stock light yung ating mini driving light, ay makikita mo na napakalaki ng diferensya nito in terms sa tingkad at sa lakas ng ilaw. Kaya malaki ang magiging tulong nito lalo na kung madalas tayong ginagabi sa ating mga biyahe. Kaya para sa akin, mas okay na magdagdag ng auxiliary light sa ating mga sasakyan kaysa magpalit tayo ng bulb ng ating headlight na di hamak naman na mas nakakasilaw lang at hindi naman talaga ganun kaliwanag sa kalye. Ito naman yung view natin ng ating mini driving light or auxiliary light kapag nasa loob ka at nasa labas ng sasakyan. Hindi lang siya talaga ganun kalaking tignan pag nasa loob, pero pag nasa labas ka, kita naman yung lawak ng ilaw nito. At ito naman yung view kapag nasa unahan ka ng sasakyan. Hindi nakakasilaw yung kanyang low beam unless gamitin yung combination light ng white at yellow. Mataas na kasi yung buga ng yellow, kaya medyo nakakasilaw na ito sa mga kasalubong. Pero tignan nyo dito sa video, kahit malayo na ako sa aking sasakyan, ay hindi nakakasilaw yung ilaw. Ibig sabihin lang kasi nito maganda yung pagkakalatag natin ng ilaw. Pababa ito at hindi pataas. Kaya kahit malayo, yung mga kasalubong ay hindi masisilaw sa ilaw mo unless gamitin mo yung combination light ng white at yellow. Ito lang talaga yung kagandahan kapag maganda yung cutoff ng ilaw. Ibig sabihin kasi nito nakapokus lang yung ilaw doon sa mga bagay na gusto mong ilawan or gusto mong tutukan ng liwanag at hindi makakasilaw sa iba. At bukod pa doon, kita nyo naman, napakaganda niyang tignan kapag nakalagay na sa may bandang grills ng kotse. At eto na yung itsura niya kapag ginagamit na natin sa kalye. White yung napili kong load dito. Pwede mo naman siyang baligtarin para gawing yellow. Madali naman ito. Pagbabaligtarin mo lang yung placement nito doon sa bracket dahil parehas naman yung cut-off ng white at ng yellow. So bale kahit baligtarin mo ito, ganun pa rin kalinis yung magiging cut-off nito. Medyo mag-iiba lang talaga yung point of view mo pag ikaw ay nagdadrive na dahil liliwanag na talaga yung buong kalye sa iyo kapag gumamit ka na ng ganito kalalakas at ganitong klaseng mga ilaw. Hindi ito kagaya ng mga ordinaryong LED bulb na sabog dahil dito maganda yung cut-off, focus na focus yung ilaw nito sa kalye. Kaya siguradong makakaiwas ka na sa mga biglaang lubak o anumang aberya sa kalye dahil kitang-kita mo na yung mga dinadaanan mo. Ganito naman yung itsura pag ginamit na natin yung yellow light as low beam. Kagaya ng sinabi ko kanina na pwede itong pagpalitin from white to yellow. Hindi lang talaga natin pwedeng gamitin agad yung combination light. Dahil pag ginamit natin yung combination light ay nakakasilaw ito. Kaya dito lang tayo magpo-focus dapat sa single color, sa white at saka sa yellow. Ito yung isang dahilan pa kung bakit kailangan natin magdagdag ng auxiliary light or mini driving light sa four wheels or kahit sa motor. Sa mga ganitong sitwasyon na biglaan ka na lang mabubulaga dahil hindi mo alam
meron palang malalalim na lubak. Yan kasi minsan yung hindi natin agad-agad nakikita, lalo na kung mahina ang iyong ilaw. Iba pa rin kapag naka-mini driving light or meron kang dagdag na ilaw. Mas makikita mong maigi yung mga lubak at yung mga hindi inaasahang bagay na nasa kalye. At isa pa, kahit marami kang kasalubong, hinding-hindi matatalo yung iyong mini driving light or auxiliary light na nakalagay. Dahil minsan pag maraming sasakyan, kinakain na nila or nagka-cancel out na ang mga headlight natin. Kaya iba pa rin pag meron kang additional or dagdag na ilaw. Kagaya nito na marami akong kasalubong. Malaking tulong na meron akong dagdag ilaw. Dahil kitang-kita ko pa rin yung aking dinadaanan. At kahit napakaraming sasakyan, makikita't makikita mo pa rin yung mga lubak sa daan. Dahil para dyan naman talaga sadya yung ating ilaw. Hindi lang ito basta pamporma. Ito ay dagdag tulong sa ating pagdadrive. Para hindi tayo madisgrasya or mas makaiwas tayo sa mga disgrasya. Lalo na sa mga lubak na napakahirap makita. Basta lagi nyo na lang pong itutok pababa ang inyong mga ilaw. Huwag nyo pong masyado itong itaas dahil masakit po ito sa mata. At kawawa din naman po yung iba nating mga kapwa motorista. Lalo pa yung iba na walang pambili ng extra na auxiliary light or mini driving light para sa kanilang sasakyan. Kaya minsan tuloy kapag nakapagkabit sila ng ilaw, nakatutok na ito pataas. Dahil minsan sinasabi nila sa akin para daw makaganti dahil matagal na daw silang nahihirapan lalo na sa kanilang mga biyahe. Dahil ang lalakas ng mga ilaw ng kanilang mga nakakasalubong. At wala silang magawa kundi yumuko na lang. At ngayon na nakapagpakabit na sila, ito na daw yung time para sila ay makaganti. Di ba napakahirap naman pag ganon yung sitwasyon or ganon yung magiging sitwasyon ng lahat na magpapakabit ng ilaw? Yung para lang makaganti sa kapwa motorista na dati na sila ay sinisilaw. Di ba dapat maging responsable tayo sa paggamit ng mga ito para hindi dumating yung time na lahat na lang tayo ay magtututukan ng ilaw sa mga mata? Napakahirap naman nun. Kaya lagi ko pong sinasabi, always be responsible sa paggamit ng malalakas na ilaw para hindi po dumating yung time na gaganti na yung mga ape. Joke lang po. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan niyo po ito, huwag po kayong mahiyang mag-like, share at subscribe. God bless po at drive safe naman po sa inyo pong lahat.